Nagbabago ang kinabukasan ng US dollar. Pagkatapos mo mapanood ang video, maintindihan mo kung bakit mabilis nagiging malaking manlalaro sa mundo ang pera ng China dahil sa digmaan sa Iran. Dahil nung sumiklab ang kaguluhan sa Strait of Hormuz noong nakaraang buwan, na nagdoble ng presyo ng krudong langis sa loob lamang ng ilang araw, may isang pera na agad naging praktikal na alternatibo sa dolyar ng US. Hindi ito pound, euro o Swiss franc. Ito ay Chinese renminbi. Pakinggan si Senador Lindsey Graham ng US na umamin nito sa live TV. Sa Strait of Hormuz, sinisingil ng RRGC at mga Iranian ang mga barko para makadaan sa kipot at tumatanggap sila ng won, hindi dollar. Kung papayagan natin gamitin ang pera ng China sa kalakalan ng langis, maapektuhan ang dollar. Noong 1974 ang lahat ng langis sa mundo ay binebenta gamit ang dollar. Ano naman ngayon ang ginagawa ng mga Iranian? Sinusubukan nilang palitan ng pera mula dolyar papuntang Chinese yuan at iyon ay isang pag-atake sa dolyar at kailangan ding matapos iyon. May mas malaking kwento sa gitnang silangan kaysa sa alam ng marami. Sa ngayon, focus ng bigmaan sa Iran ang pagsisikap ng gobyernong US na muling buksan ang Strait of Hormuz, na dati namang bukas sa kalakalan bago ang digmaan. Pero nagkamali ng malaki ang administrasyon ni Trump. Inamin mismo ni Trump na hindi niya inakala na kayang isara ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, natanggap na ng Iran ang unang kita mula sa singil sa Hormuz. Ito ang pangunahing punto. Ginagamit nila ang Chinese renminbi sa pagbabayad. May tatlong tanong tayong kailangang sagutin sa video. Una, bakit napili ng Iran ang pera ng China? Pangalawa, paano natatanggap ng Iran ang bayad na ito sa RB? At pangatlo, ano ang epekto nito sa hinaharap ng US dollar? Simulan natin ang pagsusuri ngayon sa pamamagitan ng pagtingin sa kamanghamanghang ulat na ito mula sa Bloomberg na nagsasabi ng tahasang katotohanan. Ang digmaan sa Iran ay sumira sa petrodollar. Nagsimula ang kwento natin noong 1974 nang mamagitan si US Secretary of State Henry Kissinger sa isa sa mga pinakakumikitang kasunduan sa pananalapi sa makabagong kasaysayan. Pumayag ang Saudi Arabia na ipresyo ang langis nila sa dolyar lamang at ilagak ang sobrang kita sa US assets gaya ng US Treasury bonds. Noong 1975, sumunod ang ibang mga bansang nasa Gulpo sa Saudi. Bilang kapalit, nagbigay ang US ng mga garantiya sa seguridad at matatag na pandaigdigang kaayusan. Sa loob ng 50 taon tahimik na sinuportahan ng petrodollar loop ang gasto sa pangungutang ng Amerika at pinatatag ang greenback bilang reserbang pera ng mundo. Nang inilunsad ni Donald Trump ang digmaan laban sa Iran noong Pebrero 28, dalawang mahahalagang bagay ang naganap. Una ay ang pagsara ng Iran sa Strait of Hormuz, na inaming hindi inakala lang posible ni Trump. Pangalawa, gumanti ang Iran sa ibang estado sa Gulpo sa pamamagitan ng pagpapasabog ng mga misil at ipinakita agad na bigo ang mga garantiya sa seguridad ng US. Lubos itong ikinagalit ng mga pinuno ng pamahalaan sa Gulpo. Halimbawa, ayon sa mga opisyal ng United Arab Emirates, ang desisyon ni Pangulong Trump na atakihin ang Iran ang nagdawit sa kanilang bansa sa isang mapanirang labanan na maaring may hindi patapos na epekto. Sinabi ng mga opisyal ng Emirati sa mga opisyal ng US kung maubusan ng dolyar ang UAE, mapipilitan silang gumamit ng UN ng China o pera ng ibang bansa sa bintahan ng langis at iba pang transaksyon. Sa ngayon, may estratehikong kalamangan ang pera ng China kumpara sa dolyar ng US dahil matagal nang naghahanda ang China para sa ganitong pagkakataon at aktwal na gumawa ng digital na bersyon ng kanilang pera na tinatawag na EUN na tumatakbo sa blockchain. Pinag-isa ng teknolohiyang ito ang messaging, reconciliation at asset transfer sa isang tuloy-tuloy na operasyon na hindi na dumaraan sa SWIFT system ng Estados Unidos. Malaking bagay ito dahil direktang kinokontrol ng gobyerno ng US ang SWIFT at binibigyan ito ng kakayahan ng gobyerno ng US na subaybayan ang lahat ng pandaigdigang daloy ng pera. Ito ang dahilan kaya pinili ng Iran ang renminbi ng China kaysa ibang pera. Dahil sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan gamit ang EUN sa blockchain network, maaari magproseso ang gobyerno ng Iran ng hindi kontroladong dami ng mga transaksyong pinansyal. Walang magagawa ang gobyerno ng US para pigilan o kontrolin ito. Kita mo, noong 2021, naglunsad ang China ng isang bagong digital na proyektong pinansyal na tinawag na Enbridge. Kasama ang mga gobyerno ng Hong Kong, Thailand, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Halos hindi ito nababalita sa Western media, pero nakapagproseso na ang sistemang ito ng higit 55 bilyong dolyar na kalakalan. Ito ang pangunahing punto na gusto kong tandaan mo. Ang yun ay bumubuo ng 75% ng halaga ng kalakalan.
Saksi tayo ngayon sa paglitaw ng bagong plataporma ng palitan ng pera na hindi gumagamit ng US dollar. Isang hindi inakala lang mangyayari ng gobyerno ng US. Ngayon, para maintindihan kung anong ibig sabihin nito para sa pandaigdigang ekonomiya, gusto kong tingnan ninyo ang graph na ito, na nagpapakita ng mga transaksyong pinoproseso sa pamamagitan ng Cross-Border Interbank Payment System ng China o KIPS, na eksklusibong naglilinis ng mga bayad gamit ang UN. Nagsimula ang malaking pag-usad noong unang bahagi ng 2022 kasabay ng pagsiklab ng digmaan sa Ukraine. Tumaas ang bayad gamit ang Chinese yuan noong 23 at 24 kasabay ng pagpasa ng US ng sekundaryang parusa sa Russia. Noong 2025, dumami ang pandaigdigang bangko sa KIPS ng China. Pagsapit ng Marso, nang sumiklab ang digmaan sa Iran, umabot sa siyam na 21 bilyong yuan ang naiproseso ng KIPS. Iyan ay mahigit dolyar, 135 bilyon sa karaniwang arawang dami ng transaksyon. Halos 50% taas mula nakaraang buwan. Kung itatandaan ka sa video, sana ito yon. Kontrolado na ng Iran ang Strait of Hormuz. Kapag 20% ng langis at gas ng mundo ay dumaan sa digital na daluyan na hindi makita ng US Treasury, matatapos na ang dominasyon ng Amerika sa pandaigdigang pananalapi. Para maintindihan mo ako, tingnan mo lang ang chart na ito na dapat kabahala sa may US dollar assets. Ang US dollar ay 40% na lang ng global na reserbang pera, pinakamababa sa huling 20 taon. Ibinahagi ko ang mga link sa nakapin na komento sa ibaba. Ngayon, sagutin natin ang huling tanong. Anong ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng US dollar? Ngayon, ang Brazil, ang pinakamalaking bansa sa kanlurang hemispero sa timog natin, ay gumawa ng kasunduan sa kalakalan sa China. Mula ngayon, gagamit sila ng sariling pera sa kalakalan at hindi nagagamit ng dollar. Nagdatay sila ng pangalawang ekonomiyang ganap na hiwalay sa Estados Unidos. Hindi na natin kailangang pag-usapan ang mga sanksyon sa loob ng 5 taon dahil napakarami ng bansang gagamit ng mga salaping bukod sa dollar, kaya mawawala ang kakayahan nating magpataw ng mga sanksyon sa kanila. Hindi ba't nakaka-interes? Sa ilang taon, hindi nababanggitin ng US ang mga sanksyon dahil maraming bansa ang titigil sa paggamit ng US dollar sa kalakalan. Malaking panalo ito para sa maraming umuunlad na bansa dahil malaki ang epekto ng ekonomikong parusa sa mga tao. Tingnan mo ang pag-aaral sa Lancet Global Health na nagpapakita ng tindi ng epekto ng ekonomikong parusa sa mga umuunlad na bansa. Pinanggunahan ni Francisco Rodriguez ng Universidad ng Denver ang pag-aaral ng kanilang grupo na natuklasang may kaugnayan ang mga unilateral na parusa ng US at EU mula 1,900 at 70 sa 38 milyong pagkamatay. Sa ilang taon noong dekada 90, mahigit 1 milyong tao ang namatay. At noong 2021, ang pinakahuling taon ng datos, nagdulot ang mga parusa ng mahigit 800,000 pagkamatay. Kaya kapag narinig mong ginagamit ang ekonomikong parusa sa patakarang panlabas, kandaan mong may tunay itong epekto sa buhay ng tao. Dahil dito, aktibong naghahanap ng alternatibo sa US dollar ang mga bansa sa mundo. Ayon sa pananaliksik, ang mga parusa ay nagpapababa ng kita ng gobyerno, nagpapahina sa mga sistemang pangkalusugan at nililimitahan ng pag-akses sa gamot, pagkain, at mahahalagang inaangkat. Pinakaapektado ang mga pinakabulnerable, lalo na ang mga batang wala pang 5 taon na halos kalahati ng mga namamatay sa mga parusa. Ito ay isang bagay na partikular na nilabanan ng Iran sa loob ng mahigit 47 taon dahil ang gobyerno ng US ay aktibong nagpapatao ng mga parusa sa bansa sa halos kalahating siglo. Pinili agad ng Iran ang pera ng China bilang pangunahing alternatibong pambayad sa kipot ng Hormuz. At hindi lang sila ang gumagawa nito. Noong nakaraang linggo, inanunsyo na pumirma ang UAE at China ng bagong kasunduan para palakasin ang pamumuhunan sa pagitan nila. Ang UAE ay palaging itinuturing na malapit na kaalyado ng Estados Unidos, pero pinili ng Emirates ang bagong direksyon, mas lumalapit sa China sa pamamagitan ng pagpirma ng record na 24 na bagong kasunduan sa kalakalan kasama ang pamahalaan ng China, na sumasaklaw sa lahat mula sa ekonomiya, kalakalan at ugnayang pamumuhunan. Sinabi ni Mohammed Al-Sawadi na ministro ng pamumuhunan ng UAE ang ganito tungkol sa bagong kasunduan sa China. Itinatatag ng kasunduang ito ang isang organisadong balangkas para magbukas ng mga bagong oportunidad sa pamumuhunan, maglipat ng kapital sa mga prioridad na sektor kabilang sa pamamagitan ng aming mga sovereign wealth fund, at magbigay ng pangmatagalang halaga sa 2 bansa. Muli na naman nating nasasaksihan na maraming bansa sa buong mundo na itinuturing na malalapit na kaalyado ng US ay kapansin-pansing lumalapit sa Beijing para sa mas ligtas na kinabukasan.
Sumunod ang hakbang ng Emirates sa Canada, UK, Ireland, South Korea at Spain na nagpadala ng mga leader sa Beijing para makipagkita kay Pangulong Xi Jinping at lumagda ng mga bagong kasunduang pangkalakalan upang kontrahin ang Estados Unidos sa ilalim ni Donald Trump na nananatiling pangunahing pinagmumulan ng kaguluhang geopolitikal. Para ipakita kung gaano kaseryoso ang digmaan sa Iran para sa kinabukasan ng Estados Unidos at dolyar, obserbahan lang ang yield ng US 10-year Treasury. Simula nung pag-atake sa Iran noong Pebrero 28 linggo, na sunod-sunod na nagbebenta ng US Treasuries ang mga dayuhang sentral na bangko. Bumaba ng halos dolyar, 82 bilyon ang mga hawak sa Federal Reserve Bank of New York. Nasa pinakamababa mula 2012. Ang mga bansa tulad ng Turkey, Thailand at India ay nagbebenta ng kanilang US Treasuries habang ang mga umuunlad na bansa sa buong mundo ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon. Lumampas na sa dolyar. 100 kada bariles ang presyo ng langis, kaya ang tanging paraan nila para makaligtas ay ibenta ang mga hawak nilang US Treasuries. Nakita natin ang eksaktong parehong senaryo noong 2020 sa panahon ng COVID pandemic, kung kailan nagbenta ang mga dayuhang sentral na bangko ng record na $109 bilyong sa treasuries. Nagawa ng US Federal Reserve kontrolin ang krisis sa pag-aalok ng US dollar swap line sa mga bansa na parang insurance. Makakakuha ng dolyar ang mga dayuhang sentral na bangko na hindi kailangang ibenta ng bagsakan ang US treasuries nila. Ngunit iba ang sitwasyon sa digmaan sa Iran dahil hindi mailalabas ng mga producer sa Gulpo ang langis. Ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay nag-iwan ng kanilang mga bariles ng langis, pati na rin ng iba pa na hindi mailabas. Nakaligtas ang petrodollar na kasunduan ni Henry Kissinger sa Cold War, mga digmaan sa Gulpo, krisis pinansyal 2008 at pandemya. Pero ibang digmaan sa Iran at sa kasamaang palad, wala itong tunay na palatandaan na matatapos na sa lalong madaling panahon. Pakinggan mo lang ang clip na ito mula kay Donald Trump. Gaano katagal kang maghihintay para sa US dollar? Huwag mo akong apurahin, Jeff. Kaya nga 18 taon tayo sa Vietnam at matagal din sa Iraq. Nandun tayo sa lahat ng iyon, ayaw kong banggitin ang ikalawang digmaang pandaigdig dahil malaki yon. Pero 4 at kalahati, halos 5 taon tayo nandun sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nasa digmaang Koreano tayo ng 7 taon. 6 na linggo ko na itong ginagawa. Papasok na tayo sa ikasiyam na linggo ng digmaan at hindi maganda na binanggit ni Trump na tumagal ng maraming taon ang digmaan ng Estados Unidos sa Vietnam, Korea at Iraq. Sa puntong ito, malinaw na mas matagal pang masasangkot ang US sa mga susunod na buwan at posibleng mas mahaba pa. Dahil tila, nasa isang zero-sum game sa gitnang silangan, kung saan parehong ayaw magkompromiso at magbigay ang US at Iran sa mga hinihingi ng bawat isa. Sa parehong panayam, inamin ni Trump na muntik na siyang magkaroon ng kasunduan sa Iran na ikinatuwa ng lahat, pero nabigo dahil sa isang dahilan. 3 araw na nakalipas, bubuksan na sana nila ito. Lumapit sila at sinabing papayag silang buksan ng strait. Natuwa lahat ng tao ko, maliban sa akin. Sabi ko, sandali lang. Kung bubuksan natin ang strait, ibig sabihin kikita sila ng $500 milyong kada araw. Ayokong kumita sila ng $500 milyong kada araw hanggat di nila naayos to. Kaya ako ang nagpapanatiling sarado nito. Mayroon tayong ganap na kontrol dito at magbubukas lang ito kapag nagkasundo sila o may ibang mangyari na posibleng mangyari. Ngayon nakita mo kung paano magkakaugnay ang kwentong ito. Napagtanto ng Iran na malaki ang kapangyarihan nila sa pandaigdigang ekonomiya dahil hawak nila ang Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, pwede silang kumita ng dolyar 500 milyon kada araw sa pagkontrol at pagsingil ng toll sa mga barkong dumadaan sa kipot. Walang duda, hindi natuwa si Trump sa kasunduang ito dahil nahanap ng Iran ang salapi at isang sistema ng pagbabayad na ganap na hindi dumaraan sa dolyar ng US. Kung pumayag si Trump, matatapos ang petrodollar system na tinatamasa ng US mula 1974. Patuloy ding nagbabago araw-araw ang sitwasyon sa Iran. Tulad ng dati, maasahan ninyong YouTube channel na ito para sa pinakamahusay na geopolitical na pananaw mula sa top insiders sa mundo. Kamakailan, ininterview ko si Professor Robert Pape ng Universidad ng Chicago na nagpaliwanag kung bakit lumalala ang digmaan sa Iran habang lalo pang nababaon ang US at Iran sa bitag ng paglala ng tunggalian.